Good morning mga kabukid. Ngayon po ay bilangin natin kung ilan ang kayang isuhi nitong sabugok. So, bilangin po natin. Lalaki ng puno niya eh. Bilangin po natin ang kanyang suhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Meron po siyang 42 na suhi o anak. Ayun. So, iga po yan. Wala po yung tubig dahil nga po ay sahod ulan to, sa bugok. Kung tatanungin, maganda rin naman ang sabog tuyo at umaani rin naman talaga. 2005 pa ako nagsimulang magsabog tuyo eh. Mas lalo siguro ito maganda kung mapapag-aralan ng ating mga technician kung paano pa ito may improve. Kasi po yung direct seeded at saka transplante, yung transplant, yung lipat tanim, may mga pag-aaral po doon. Tapos may mga recommended nung timing nung application ng pataba. So kumbaga may guidelines galing sa DA. Ito sana kung mapapag-aralan din ng DA, mga technician, at baka magagawan din ng mga data at magkakaroon din ng mga rekomendasyon kung kailan yung tamang apply ng pataba. So kumbaga magkakaroon ng guidelines yung mga farmers. Kasi katulad ko, ako naman ordinaryong farmers lang. Kung ano lang yung aking nakikita doon sa aking palay, di yun ang aking ginagawa. Halimbawa, kung kailan siya na hingi ng abono, ganun. Kumbaga walang insakto kasi nga wala namang data, wala namang pag-aaral patungkol dun sa sabog tuyo eh. Siguro po mas maganda kung ito mabibigyan din ng pansin. Kasi umaani rin naman niya talaga at ang isa pa nga ay napaka less ng labor dito. Imagine yung isang ektarya wala pang 2 oras sa buga ng isang tao na kung ikukumpara mo yun sa talok ay halos nasa 10,000 ang gastos mo doon. Bunot at saka tanim. Dito, pati yung land prep, napakadali. At kung mapapaganda mo naman yung ani, parehas din lang naman nun sa talok ang ani. Bakit ka pagagastos ng malaki? Kung kaya mo rin namang umani ng parehas din lang dun sa malaki ang gastos. Ang tingin ko dito kulang lang talaga ito sa sa mga pag-aaral din. Pero kung ito mabibigyan ng pansin at mapapag-aralan, baka sakali na ma-perfectin o maisaayos pang lalo at lalong na paganda ng ating mga farmers na gumagawa nitong sabog iga ang kanilang ani. Kasi dito sa amin sa totoo lang, more than 90% ang sa Barangay San Luis sabog tuyo talaga. So, suporta sana. Mga karagdagang pag-aaral ang kailangan namin dito.